Sunod-sunod yung anunsyo no over the weekend itong mga shipping companies po natin tungkol po sa kanilang fare increases dahil pa rin po sa pagtaas ng presyo ng langis sa world market po yan. Para lang po maintindihan din ng mga kapatid natin na nakikinig at nanonood po sa atin ngayon, ano ang papel po ng Marina dito sa mga pag-review nitong fare adjustments ng ating shipping companies? DJ Chacha, gusto ko lang pong ipaliwanag po na ang rate po ng domestic shipping po natin ay deregulated. Deregulated under Republic Act 9295. Ibig sabihin po, ang ating mga domestic ship owners, may karapatan po sila na mag-set ng kanilang mga passenger or cargo rates, pero may mga requirements lang po. For example, pag upward rate adjustment, kagaya ng mga nararanasan po natin ngayon, kailangan po yung publication. It's either in a national or a regional newspaper as may be applicable, at kailangan din po itong i-post sa mga affected ports, company premises, passenger terminals at ticketing office 2 weeks prior to effectivity. So gusto ko pong sabihin na ang any upward increase in passenger fare saka sa mga cargo mga rates po natin, kailangan po ng 2 weeks as required po ng batas bago po ito mag-take effect. Tapos pag may bumaba na po ang presyo ng mga gasolina, kailangan din po yung requirement for publication sa mga affected ports, sa mga shipping company premises, passenger terminals. Pero once po na pause po yung downward rate adjustment, it will take effect immediately. So, pag upward rate adjustment, kailangan po ng 2 weeks. Tapos pag downward naman po, it will take effect immediately upon publication. Sir, para lang din po, Direktor, no, para lang mas malinaw. So kung deregulated, ang ibig sabihin po ba nun, pwedeng magtaas ng pasahe ang mga barko. Ang gagawin lang is to notify Marina 2 weeks before, kagaya po ng mga nabanggit ninyo, para po sa magiging taas presyo nila sa pamasahe. Hindi nila kailangang humingi ng approval from Marina or any government agency. Kumbaga, they can do it on their own. Ang kailangan nga lang po, to notify you guys. Ganun po? Tama po, because the original intention po ng Republic Act 9295 ay for us to be able to foster competition in the domestic shipping industry, kaya na-deregulate po 'yan. So binigyan po natin ng karapatan ng ating mga shipping operators to set their own rates for passengers and cargo, but the Marina as a regulatory agency can intervene at any given time pag ang competition ay hindi na po nagiging maganda sa industry, pag nagpapatayan na po sila. For example, may isang barko na panay naman ang baba niya ng pamasahe to the detriment of the public, yung public service po natin. So yun po yung mga instances na pumapasok po ang Marina pag may abuso at kung may mga complaints. Doon po yung papel po ng Marina. That's why itong deregulation ng rates, at the same time yung mga routes na sinasabi natin ay kumukuha po tayo ng suporta doon sa Congress na baka kailangan po natin na pag-aralan po ito. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.